Gandang araw po sa ating lahat, no? Meron lang po ako uling i-share sa atin, no? Na mula sa banal na kasulatan din po, no? Share ko lang po kung paano natin gawin yung paghahandog na nakakalugod sa Panginoon, no? Meron kasing mga paghahandog na hindi nalulugod ang Panginoon, no? So, basahin muna natin yung Mateo 5:23-24. Sabi niya po dito, kaya kung maghahandog kayo sa Diyos at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya sapagkat magbalik ka at maghandog sa Diyos, no? Sabi doon, magbalik ka at maghandog sa Diyos, no? So, malinaw na sinabi doon, pagka merong sama ng loob, yung kapwa natin mananampalataya, o meron tayong sama ng loob sa kapwa natin mananampalataya, iwanan muna natin yung handog natin. Tsaka tayo bumalik at tsaka natin ihandog sa Panginoon, no? Meron po akong tatlong puntos na pwedeng ibigay sa bawat isa po sa atin, maging sa akin po personally, no? Sapul po ako dito, no? Sabi po ng number 1, ang nakakalugod na paghahandog ay kailangan ng malinis na puso, no? Totoo po yun, no? Kinakailangan malinis yung puso natin pag maghahandog tayo sa paanan ng Panginoon, no? Sabi dito sa Awit 66 verse 18, kung pinagkakakundangan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon, no? So, kung pinagpipilitan ko yung kasamaan sa aking puso, no, sabi na, hindi ako didinggin ng Panginoon, no? Kasi bakit? Karamihan po sa atin ng mga mananampalataya naghahandog sa Panginoon, pero malayo yung puso natin, no? Sa Panginoon, no? Kaya kinakailangan pag maghahandog tayo, malinis yung puso po natin, no? Yun po yung tunay na paghahandog, no? Kailangan meron tayong malinis na puso. Yun po yung number 1, no? Ito po yung number 2, sabi dito, ang nakakalugod na paghahandog ay may malinis na layunin, no? Kinakailangan din po malinis yung layunin natin, no? Ano po ba yung sabi ng James chapter 1? So, James chapter 4, 1-3, pero verse 3 po ang babasahin kung sabi dito, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin, no? Sabi doon, masama ang inyong layunin, no? Sabi doon, humingi kayo upang gamitin sa kalayawan, no? Wow, humihingi lang kasi daw sila dahil sa kalayawan, no? Ganun din po tayong mga mananampalataya. Minsan humihingi tayo, ipinapakita lang natin sa kapwa natin mananampalataya na lumalapit tayo, nagbibigay tayo, naghahandog tayo. O Lord, naghandog ako, pero tignan mo siya, wala siyang binigay. Minsan mali na yung hangarin natin sa harapan ng Panginoon, no? Kaya kinakailangan malinis yung hangarin natin. Pag binasa natin yung James chapter 4 verse 2, grabe, halos nagpapatayan lahat. Halos nagpapatayan sila doon, no? Sobrang galit ng kanilang mga puso, no? Dahil halos magpatayan sila, makuha lang nila yung gusto nila. Ganun po sila, no? Wala silang malinis na hangarin, no? Hindi sila talaga buong pusong lumalapit sa Panginoon at naghahandog, no? Sobrang galit na galit. Ganun din po tayo mga mananampalataya, no? Minsan galit na galit tayo, no? Sobrang galit na galit po tayo, no? Kaya sabi niya rito, dapat meron tayong malinis na layunin pag naghahandog tayo sa Panginoon, no? Yung number 1, meron tayong kailangan malinis na puso. And number 2, meron tayong dapat malinis na layunin, no? Dapat malinis yung intensyon natin pag maghahandog tayo sa Panginoon. And number 3, ito po yung sabi. At pinakalas po, sabi, ang nakakalugod na paghahandog ay ang tunay na pagsamba sa Panginoon, no? Sabi doon, kailangan, no?
Siyempre, dapat maghahandog tayo sa Panginoon. No? Dapat tunay at sincere tayo doon dahil Panginoon yun. No? Pwede tayo kunin ng Panginoon yung buhay natin dahil Panginoon yung pinaghahandugan natin. No? Pero ito po yung sabi, no, ng Mateo 15:8, sabi dito, chapter 15 verse 8. Ang bayang ito'y ginagalang ako sa kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Grabe. No? Ang bigat ng sinabi dito, no? Ginagalang. Ganun din po tayo madalas, mga palataya. No? Iginagalang natin yung Panginoon sa pamamagitan ng bibig natin. Pero hindi sa puso natin. Kaya paano natin sasabihin na tunay na sumasamba tayo at naghahandog tayo sa harapan ng Panginoon? Pero bibig yung ginagamit natin, Lord, no? Ito yung hinahandog ko sa paano mo. Grabe, no? Ano pa yung sabi ng Panginoon sa Mateo 15:9? Ito po yung pagkakasabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinangaral ang utos ng mga tao. No? Kami datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Mas madalas yung utos ng tao yung ginagawa nila. Minsan ganun din po tayo. No? Yung utos na lang ng pastor yung sinusunod natin. Pero nagkakamali tayo kasi yung pastor, ginagamit yan ng Panginoon. No? Hindi ko mo sinabi ng leader natin na ganito yung gawin natin. No? Susunod tayo pero ang dami nating reklamo. No? Ginagamit lang po silang instrumento ng Panginoon. No? Minsan nagkakamali pa tayo. No? Nami-misinterpret pa natin yung pinapagawa sa atin ng mga pastor natin, no? Kinakailangan, minsan sinasabi na pag naghandog kayo, ibigay nyo yung sarili nyo. No? Pag maghandog kayo, ibigay nyo yung sarili nyo sa Panginoon. No? Sa paanan ng Panginoon. Minsan nami-misinterpret pa po natin yung ganung bagay. No? Dahil yung sinunod natin, hindi natin talaga ginagawa yung sinasabi ng Panginoon. No? Mali yung nagiging motibo natin. No? Kaya hindi tayo sumasamba sa Panginoon. Kundi sumasamba na lang tayo dun sa sinabi ng tao, no? At hindi dun sa sinabi ng Panginoon. No? Sabi po dito ito po yung pinakamabigat, no? Sabi dito sa Mateo 23:27. Ito po yung sabi, Mateo chapter 23 verse 27. Sa habag ninyong mga eskriba at mga pareseyo, mga mapangimbabaw, ang mga katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Alam nyo, nung nabasa ko to, naiyak ako kasi ganun ako eh. Ang linis ko sa labas, pero ang dumi ng puso, ng loob ko, no? Minsan, yung pagpunta sa church, ano na lang yun eh. Hindi na talaga siya pagsamba at paghahandog sa Panginoon, no? Ano na lang, attendance, no? Attendance na lang yung ginagawa ko sa Panginoon. Sobrang sapul na sapul ako dito. Paano nating masasabing pagsamba natin sa Panginoon? Yung pagkahandog natin sa Panginoon, yung sarili natin, natin sa Panginoon. Sapul na sapul ako dito. No? Kasi yung mga eskriba at mga pariseyo, ganito po sila. No? Madalas sinasabi nila, nagbibigay kami. Tingnan niyo yung taong yan, hindi sila nagbibigay. Pero kami nagbibigay kami, naghahandog po kami sa iyo, Panginoon. Naghahandog. Madalas tayo mga Kristiyano. Ganun po. Naghahandog tayo. Nang wala sa puso natin lahat. At mas madalas, puro kabulukan lang. Puro pinaputi lang po tayo. Sabi po nung pastor na nag-edit nito, actually, hindi po ako ang pinaka-ano nito, no?
Pero nagpapasalamat ako sa pastor na yun. Dahil tinuruan niya ako, dahil gustong-gusto ko po makapag-share ng salita ng Panginoon. Ito yung pinakamabigat na verse. No? Sobrang lalim ng kahulugan nito. Pero kung maiintindihan natin, no? Kung ano yung ibig sabihin nito at yung tunay na pagsamba sa Panginoon. Yun po yung pinakakailangan natin. Tunay na pagsamba sa Panginoon. Number 1. Sabi doon, ang tunay na paghandog ay ang kailangan may malinis na puso. Number 2. Ang tunay na paghahandog ay may malinis na layunin. Number 3. Ang tunay na paghahandog ay pagsamba sa Panginoon. Yun pong tatlong yun ang kinakailangan natin gawin. No? Sumamba lang po tayo sa Panginoon at lumapit po. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. No? We pray na pagpalain po tayo ng Panginoon at matuto po tayong sumamba at maghandog ng sarili natin sa paanan ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless po.